Toyota Innova may kunting problema, shift shock problem at 90 kph lang kayang takbuhin. Sana ay matsambahan natin to agad at nang hindi na magproblema yung customer natin. So malakas daw yung engine pero yung takbo ay napakahina daw. So start natin. Iyon, so kita natin agad yung color ng pera na kulay dilaw. Parang magkagalaman naman yung pitaka natin dito. Saktong sakto. Malapit na yung pista sa amin. So ayan check engine, visit your dealer. At malakas naman yung engine, responsive naman siya. So dito tayo sa transmission dahil malakas daw itong kumalabog. Patay kang sasakyan ka. Sana ay hindi sa loob ang problema nito. Sana sensor lang. So try natin ulit. Ayun. So malakas talaga yung alog niya sa reverse. Nako. Sana ay hindi sa ilalim ng transmission. So scan muna natin to. Siyempre, para may guide tayo, gagamitan natin ng scanner para magtanong tayo dito sa sasakyan kung ano yung problema niya. Ayan check engine, visit your dealer. Pero dito lang siya sa shop natin. So scan muna natin to, diagnose. So basta pindot-pindutin nyo lang yung scanner ninyo. So siyempre dito tayo sa Toyota. So automatic selection tayo. Reading bin. Antayan lang natin na pumasok siya. So 2020 with smart key. So ito siya. Model code GAN 1 Innova. Okay. So yung sabi ng driver, so hanggang 90 kph lang yung kayang takbuhin at malakas yung shift shock niya. Scan muna natin to para magkaroon tayo ng guide. So bago mo tapusin yung video na to mga master, paki-support na lang sa YouTube channel natin. So shout out sa 972 na subscriber sa ating YouTube. So ito na, may engine and ACT, may isang DTC na siya na nababasa. Air conditioning isa din. So antayin lang natin na maging sagad siya dito, yung kulay blue. Toyota Innova. Ayan, tapos na siya. So dito tayo. So ito yung reason na dahilan bakit low power siya at naging shift shock. Input turbine speed sensor is circuit. Ayan flower. Pending and present and history. So ibig sabihin talaga present yung problema. So right. So tingnan mo natin sa transmission, sa ilalim. So back muna tayo.
Sure, yes. So, proceed muna tayo sa ilalim bago natin i-reset, i-delete yung problema dito. I-fix muna natin yung cause problem talaga bago natin i-reset sa scanner. Alright. So, siyempre dahil nga nasa input turbine speed sensor siya, yung binasa ng scanner natin, at alam kong nasa transmission yon. Kaya ito, ginamitan natin ng lifter para hindi na tayo gagapang sa ilalim at nang makita natin agad yung sensor na hinanap natin. So dahil may lifter naman dito sa shop, kaya ito para plaster yung trabaho. At dito na tayo, may nakita tayong surprise. Ay, salamat. Ito lang po yung problema, sure ball tayo. Ayan oh, nginatkat ng aso. So thank you sa'yo, aso ka, dahil sa'yo ay may trabaho ako ngayon. So ito yung sinasabi ko na napakadali i-trace sa problema ng yung sasakyan kung may scanner ka. Katulad nito, sinasabi na niya agad na nasa input turbine speed sensor ang problema, kaya diretso tayo dito. Hindi na natin patagalin at isolda na natin to. So na, pagkatapos nating maisolda at may kamit, ayan, nilagyan natin nga ng cable tie para plaster yung wire. So try na natin to. Berada. Tapos nating idugtong, siyempre gagamit ka pa rin ng scanner para ma-reset yung nakabato na problema sa ECU natin. So pag reset ng scanner at na-fix na natin yung nasa ibaba na major problem, siguradong wagtang na itong check engine. So dahil sa ngat-ngat ng aso ay nagkapira tayo ngayon. So sa mga may-ari ng sasakyan, so alagaan nyo yung mabuti yung aso ninyo. So engine start. Iyon. Tudas bay. Check engine light, goodbye, and low power. So siyempre hindi to magsisip ng maayos kasi nga ay yung speed turbine sensor niya ay hindi nagfunction kasi nga ay naputol dahil sa aso. So yung shifting ng transmission natin ay magluloko talaga, dahil sabi ng customer natin hanggang 90 lang talaga yung takbo kasi nga hindi siya makag-shift shock ng maayos. Hindi siya makashift ng maayos. So try natin kung mag-shift shock ba siya, kasi kanina ay lakas ng kalog talaga, kumakalabog. So reverse. Ay yun. So wala nang lindol bay. Drive. Neutral. Drive. Neutral. Reverse. Park. Ayos. So siyempre test drive muna natin para sure ball yung birada. Sure na. Tagan ta. Padawat ang kapatagan. Straight ba? Para makuha na itong power na naulian na siya. Kaya nubinta ra magkatutulas. Oh. Pero may bawaan na ko ron kay mo engage naman siya mo. Mulagnot na. Mo ana naman niya meter god katong kuan nga. Dili mo ra siya dili mag-change-ingan. Di siya mo safe. Dili mo safe. Ang makina utong kayo. Utong kay makina. Karon Ana na. kong tres oh. Karon oh. Dali ra kayo stintaw. Kato kasugat kag airport, nubintar gyud. Ay no bintara. Ay utong kay makina. Utong tres sapit na tres. Wala jud kung saba niya. Kayo maingon na to, gihat mo ni magpadagan. Mayad. Di kay wa po ko lang option kay katong wigo mo dadon. Okay naman to. Pero naman uban naman niyang anak, duha ka anak niya diyon. Napay bagahe, daghan man sa bagahe. Mayad. May ni kay luag. Out man.
kuha na mga, mapil na mo ka mga okay na. Okay na. Balik ta, kauli na kasi di ba? So pagkatapos ng white stripe ng customer natin, dahil nga ay sabi niya kahit patakbuhin ng malayo ay okay na. Dahil sa starting pa lang, nafe-feel na niya talaga na okay na yung sasakyan niya. So siyempre malamang okay na talaga kasi yung check engine hindi na bumabalik. Kaya sureball na yung trabaho natin dito. So, ngayon, hihingi lang ako ng konting suporta ninyo sa mga baguhan na mga mekaniko at sa mga himahilig mag-DIY. So, pakisupport na lang sa YouTube channel natin. Dahil mga basic lang naman yung isi-share natin dito. Kasi nga ay hindi talaga tayo katulad ng ibang technician na mga expert talaga. So, tayo ay may konti lang mga idea at experience natin. So baka soon mas lalo pa tayong lalakas sa pag fix ng mga sasakyan. So hanggang dito na lang yung video natin. Ride safe everyone at God bless ating lahat. Yes sir.